sa tanan. Good morning sa tanan. Amen. Okay, Rod, atong ihanda mga tong slide. Kaya Ginoo mag-auban ka nato ning tanan. So, welcome home Amen. sa tanan. Kung nag-iingon ni Kuan ba tunay ka testimony galing nga si kisa to ni kaila ni Angelo. Angelo Arosado. Oucho. Dili Angelo nga kuan. Dili yun ba to dito? Kato galing usa ka artista nag-invite siya o born again Christian nga simbahan. Sa di kung simba niya, lugay niya ayon na mahuman. Di ba si Angelo ang alan? Oh, pagsunod niya karon sa simbahan, nakadungog ba sa tingog nga gikan gud sa taas. Siya, welcome anak. Welcome sa imong pagbalik. So diya pa lang nimo mahibaw-an nga na ay nagpahibalo nga balik yun anak sama sa usa ka prodigal son nga dapat ang usa ka tawo nga usa ka anak mubalik yun sa iyang ginikanan. No kay di siya matawo kung wala muagi sa iyang inahan o gamahan. Muna the same yapon sa God the Father nga ang iyang gugma walay pagkahuman. Kung andan ka nga mubalik, bisag kung sa panagkadako sa imong sala, ibinti siya mo pasahilo. Mo na atong Ginoo, atong palakpakan. Okay? So karon mag-ampo ta kay di na to kaya kung kita-kita lang. So let us pray. Heavenly Father, salamat ini kabuntagon Ginoo. Kay ikaw nagauban sa among pagdaig, pagsimba diha sa espiritu ug kamatuoran. Lord, imo kining tanan. Walay amuha, instrumento lamang kami, steward nga imong gibilinan para pagtuman sa imong latest command. Mao ang go make disciple na kinahanglan ng mga tao masayod nga naay gingarian o itudlo ang Biblia para makasulod sila sa gingarian. Lord, salamat din kabuntagon nga ikaw gyud magauban pinaagi sa imong lihok sa imong balang espiritu nga ang tanan Lord makakaunog mabusog sa imong pulong para kini sa among espiritu ug kalag nga kanunay kaming lig-on sa panahon nga niini nga year Lord God nga naa ang birth pain naa ang mga kagulyang kasamo kagugot sa matang sa kalibutan apan Lord magpadayon kami lahutay diha kanimo uyon sa imong kabubuton. Salamat din tanan, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, in Jesus' name. Amen. Okay. Now, mo ni karon ang Biblia. No? At least ma-remind kang tanan nga ang tuyo sa Biblia para tudluan ta, i-equip ta, i-train ta sa pagkamatarong kanang underline para maandam gyud ta. Ready ta kanunay para sa pagbalik sa Ginoo na agyuning gipabuhat sa ato. Ayog sugot nga ikaw ray maluwas, apilay mo mama. Apilay mo silingan, apilay mo kauban sa trabaho, ug uban pang naa diha. No, so karon ato nang pagasugdan. What is this? Unsa yung lantawan ni? Sira, unsa inyong ikatan-aw? Unsay naa diha? Aron. Akong gitangan. Paradise. Paradise. Unsa pa? Kamigin. Paraiso sa Bisaya. Wa gyud masayo kung naay paraiso, naay paradise, naay gingharian, naay nagbantay. Ang pangutana kinsay gabantay? There is the creator of heaven and earth, of paradise. Diri gipapuyo silang Adan ug Eve. Pero sayang kay naay usa ka kuman nagdidili pero wa motuman. Mao na nga naa gyud tay gitawag diha nga muobey. No muobey ta sa creator of heaven and earth para pag-abot sa panahon mamuyo tagbalik. So karon naay gingon diha nga naay naglingkod sa trono sa Dios. Kinsa man ang galingkod? The Lord in His holy temple, the Lord's throne is in heaven, His eyes see
His eyelid test the children of men. But the Lord in His holy temple, the Lord still rules from heaven, agoy, and everyone closely examining every person on earth. No? So na ay Ginoo nga naglantaw sa kalibutan. Kung sa'y gibuhat sa tawo, daotan man o maayo. Apan suko gid sa pag nagbuhat o daotan. Kaya nga naman na ay tayo padulngan. Kini ang giandam sa Ginoo nga ang tanan ang iyang mga pinili, ang iyang mga giluwas dapat paingon gyud diri. Gitrinda din sa kalibutan para magdayeg sa kamatuoran ug espiritu diya sa Ginoo. Para ang tanan dili makawang, dili masayang ug makasulod ka sa iyang gingharian. Kuha na to? Now, diri na. Tinuod ba nga nay langit? Yes. Ang Biblia wala mamakak. Musig ingon niya sa Filipos 3:20. Philippians. But our citizenship is in heaven. Tagalangit ta. Ay nung katong Genesis 1:26. Magbuhat ang tao sama sa atong dagway. Kaliwat ta sa Ginoo. Mo na nga tagalangit ta. And we eagerly await a Savior from there, the Lord Jesus Christ. Diba ang kanta ganina, hatuon lang pagbalik sa Ginoo. Mana nindot kaayo nga napit karon sa atong teaching nga naay Ginoo nga mao si Jesus Christ. Kitang tanan karon tagalangit ta. Kay ni-response man ta sa gibuhat ni Kristo, wala lahutay gyud hangtod sa finish line. Kuha? Now, diri na. Sa kalibutan, naay gibawal wala? Sa inyong una-una, naay gibawal? Sa government, naay gibawal? Ang mama o papa, naay gibawal sa anak? Di, tanawon na to, kay mahiling pa mong Kana, bawal dili? Dili. Ikaw dyan. Kaon ka na. Depende, pastor. Bawal kung dili? Put doon. Kana, okay na. Pero lamig kay inyong gibate kay giandaman mo pagkaon. Okay? Karon giandam ang pagkaon kay naay buhaton. Tanawa ha? Lamig kay inyong bation kay ngano man giandaman kung pagkaon lamig kayo. Pero wa nay kakabalo ngano giandaman sa pagkaon nga lamig kayo. Kay makasasala man. Wa kakabalo ka biya kay giandam oy pero laan ay sumpay. Kung sa may sumpay, basa daw. Basaha unsay sumpay sa pagkaon. Mami. Unsay giingon diya kay gipagkaon man mo. Kani di ay pagkaunon ka ay hakabitayon sa electric chair kay nakasala ka. Naay gyapon bawal. Mo na nga nagmahay-mahay ning tawana ho. Sa bukaon mo kung binibitayon mo kubaguman. Na may consequence na yung akong sala. Diba? So sa giingon niya, ginugto ka ng tawana. Kakaon lagi, pero bitayon man po. Pag human, makawalay gana, nganong ni Intel buhat og dautan. Kaya nga naman, basta na ay sala ng gibayan. Diba? Kinsa mo ito'y nabiktima sa unang panahon nga ng rape, gibitay. Kaya nung dumato, ay gani, giwala na na ito nila. Kaya Jesus ka ito. Bitayon mo sa katao, kaya ginsikan mo ito. Korting gawaya. So kanon gani naagi punishment kung sa may tabo kung usa ka mupatay tao, usa ka rapist, di ba? Ingan ang gibuhat. Electric chair. Pakauno lagi kag lamig, pero minuto na lang bitay mapunginding. So meaning na ay gibawal sa kalibutan. Kung sa pagka sa Ginoo na gibawal wala. Naagyapon. So karon at least makapalutang nga naagi padulngan kung na'y magbuhat o dautan. Okay. Now, kinsay plano mo sunod libre kaon? Ako'y narabili-libre niya.
Mao na nga wala ko na nato na. Kay kabalo ka nga diya padulong pag magbuhat og dawtan. Naagyoy punishment. Okay. Karon unsa inyo lang tawon ni? Unsa inyo una-una ana? Ay, balik ka punta. Sige daw bi. Kaunta mo. Gutom pa Saman, mukaon tani dili. At least katana na to ba ang inyong psychology kung nakahinumdum ba mo nga usa ra ka prutas sa hinungdan ano nakasarang tao. Sige daw, kung ikaw daw tagaan ka na gabitay tungod sa imong balay, mukaon ka dili. Kaon. Pero unsa may gingon sa Ginoo? Ayaw. Unsa gingon? Bawal. Ay di ko gusto nga mapareha mo kay Lucifer. Tungod sa kataas sa kahibalo, gusto na siya ginuupod. Mo na ay bawal. Kay kung ang tao kauna na mapareha mo Lucifer, daghan na mo ilog sa trono sa Ginoo. Mo na bawal gyud. So na may 10 commandments, ayaw gyud i-obey. Ha? Ang mga negative dito sa 10 commandments. Kato ba mga opposite sa 10 commandments nga imog yung i-rebuild ka ng 10 commandments. Kaya na may 11 na, thou shall not confiance. Ayaw yung kumpiyansa. Okay, tungod ng anis, pagsulay. Tanaw na to sa initabo sa itong mamagpapa. Sa initabo, naagyo maninintal. Daruring layon. Mupatay, bulaglag, mutintal, na nakasaginoo, sunod-sunod yung kana, hangtod birahon ka sa kalibutan. Di nakaganahan mo simba, di nakaganahan mo basa Bible, parang ikaw na'y hawod sa imong kinabuhi. Tungod ni Satanas. Muna gitawag ang spirit of hypnotizing, muna nang naghari karon. Bantay ganda ng spirit. Busa sangpit yun sa ngalan ni Jesus para di nakasulod. Kay spirit na karon, hypnotizing. Hipnohon ang usa ka tawo para mabuta siya sa Ginoo. Kalibutan ang upin ng iya. No, temptation. So sa may buhat sa Ginoo. Pag naay makasala, naagyoy consequence. Naagyoy maani tungod sa pag-disobey. So karon sa initabo sa disobedience sa Ginoo, ni bunga, nagsanga, nakaanak sila si Cain ug si Abel, pero ang spirit sa consequence tunglo na agyapon. Kabantay ka na usa ka espiritu nga mosulod sa tawo, imbis ni cast out na to, kay nagbag-o na, nibalik mo sa kalibutan, nagdalag 7 pa ka espiritu. Imbis nag-disobey, karon mo patay na. Naapag ang kasina, tanaw sa nahitabo ni Abel, gisinahan ni Cain, gipatay. Kaako kagpatay si Mugsoon because of devil. Muna karong kalibutan na daghan kay devil, pati gagmay nga devil na aga pilapil na. Mamira na sa tao nga nasa Ginoo, meaning naata sa last days. Wala, bantay ka sa pagkinabuhi kay naay mong patay sa kalag o espiritu. Kanang espiritu ka na parehitong kay David, no, active sa Ginoo, pagkita sa babae, kadyot lang, ragwa pa ganito, spirit na luya. Pagkilapot niya, dito, feel siya. May na lang, ningo si David, Lord, renew a right spirit within me. Pwede ka batuhon sa Ginoo pag mubalik ka sa iya, tinuray. Palakpakan na to si Christ. No, now, mo ni naitabo na dayon. Nidagsang ang sala. Bantay mo sa Lumagumura, na ana dito daan ang spirit sa mga kaulag, spirit sa paghilabot sa uban. Na ana tanan babae sa babae, lalaki sa lalaki, igsoon, tanan na dito kawat, inom na tanaw sa buhat sa Ginoo. I-destroy ang Sodoma Gomora. Kung muadto ka karon dito sa area, mao ni ang area dito sa Sodoma Gomora karon. Wala gyud nabuhi bisag isa kay naman gabaga nga bulkan nga karayo. Pagtugba, wala kang abo nga di na mobalik og siga. Mao nay nahitabo. Mga aktual karon dito sa gawas. Sodoma Gomora. Mao tong nilingi nga asawa ni Lot nga nahimong asin tungod sa sala.
Pasalamat ta kay na ay mga icon sa Biblia nga nagtuman sa Ginoo, pwede ta nga mahimong angayan sa Ginoo. Mao ni sila. Mao ni sila nga kaliwa. Diba? Tanawa panahon ni Noah. Kasi kitawag ni Noah. Noah was a righteous man, blameless among the people of his time, and he walked faithfully with God. Noah had 3 sons, Shem, Ham, and Japheth. Now the earth was corrupt in God's sight and was full of violence. Ang wala nang andam, wa kasulod sa arka. Unsay nahitabo? Patay tanan. May na lang nga natay kaliwatan na diri tagasugod kang Abraham. Si Abraham gitawag og father of faith. Diri ta nga kaliwatan. Ingon ang Ginoo ang imong kaliwat Abraham sama kadaghan sa balas sa baybayon ug kasama kadaghan sa bituon sa kalangitan. Muna kita na nga kaliwatan. Palakpakan atong Ginoong Hesus. No? At least kabalutan ang asa ka na descendants. Kaliwat. Now, grabe, gihadan ni si Isaac, pagtigbas niya o pagdunggan sa kutsilyo, na ay anghel gipadala, i-hold sa Ginoo. Abraham, grabe ang imong pagtuo kanako. Muna gitawag tikag father of faith. Si Noah o si Abraham ang duha ka icon sa Biblia na nagtinaro. Asa sila karon? Paradise. Paradise ang tao nga mamatay after sa kamatayon. Sila sa road ang dato, asa ka paingon. Katong namatay sila. Ang dato to asa torment. Pero sila sa road to asa paradise. Nag-uban sila ni Abraham. Klaro, dito na makakang Bible. Wala siguro na makasulod ta dito sa paraiso. Buha? So, diri na. Atong ipahibalo nga ang Ginoo gusto ug matarong. Mao gyud atong topic karon, righteousness. Kay nag-ingon ang Jeremiah 33:16, the Lord is our righteousness. Ang Ginoo matarong. Si Jesus matarong. Pero tao, way bisag usa ka matarong. Ay na lang, na si Jesus di matarong ta. Okay. This is our topic for today. Living righteously unto eternity. Namig kay magtinaro kay paingon mo sa paradise. Gingharian na. Unsaon na to? Okay? Now, ang inyong speaker, muna na sa inyong tubangan. So, dear beloved congregation, today we gather delve into the timeless concept of righteousness and its profound implication for our lives, not just in fleeting moments of our existence, but into the vast expanse of eternity. No, kung buhat kag matarong, paingon ka sa kinabuhing dayon. Righteousness, often misunderstood or overlooked, is a foundational principle that guides our journey towards the divine as we embark on this spiritual exploration. Let's keep our hearts open to receive the wisdom that can transform our lives. So, open kita karon. Ready ko, Lord, maminaw sa imong pulong. Kaya nag-ingon ang pulong for teaching. Minaw kita. Kaya kung di ta maminaw, wa ta kabalo sa padulungan. Nibig sa kay tagbas, paingon sa kugon, may ingon na lang ka nga, asa kong kugon natin, kung mo ko naminaw, dito masakura paingon. So dapat open atong hearts. Mudawat at kaalam mo kahibalo magikan sa Ginoo para ma-transform ta from darkness to light. Ato pala pa kasi guys. Yan dapat. Now, so open man ta, be ready kay ato nang abrihan ang atong salabutan para madungagan. Number 1, understanding righteousness. Dapat kabaluta usa ng matarong, usa ng righteousness. Righteousness is not merely an abstract virtue, but a way of life deeply rooted in God's character. Bantog la. Dapat
act like Christ. Si Kristo gusto tanan maluwas. Dapat kita gyud tanan pud maluwas. Kaya na may uingon uban reliyon kami ray luwas. Wala nila ma-apply ang karakter ni Christ. Self-righteousness. Dapat ang tinuod nga pagkamatarong atong i-apply ang karakter ni Christ. Kaako ka nga ikaw ray malangit, imong anak tuwa ito ka lang may langoy. Kaako ikaw ray malangit, imong papa tuwa dito gantos. Sugot ka. Ayaw. Dapat mo na kinahanglan na atay ipalo. It compasses moral integrity, justice, and obedience. Kaya ang unang sala, disobey. Kinahanglan mo obey kita. To divine principle in presence of righteousness. Kanang pagkamataro mo nay ilhanan nga ikaw iya sa Ginoo. Di ba? The Lord is our righteousness. Kaliwatan ka ni Kristo, kaliwatan ka sa Ginoo, meaning anak sa Ginoo. Di ba po pwede nga kaliwat ka sa Ginoo pero ang imong resulta pikas mo ay nag-iko. Ayaw ka na. So, is a living in alignment with God's will and purposes. Karon i-align ta. Uy, wrong way, you turn. Sa'yo, tiri, is it? Oh, di ba? Salamat kinay advice. Salamat kinay tao nga liduol sa inyo ha, bro, direta. Ayaw na diya, bro. Kapoy na diya. Tuyo ka na diya. What ay kalampusan. Direta, pag-uhod na tanan. Ibalik na sa Ginoo ang nawala nimo. Dudot na kadiha sa Ginoo. Pag naala ka sa kahayag. Ang imong gipagandoy, ibalik na sa Ginoo. Mo na alignment, di ba? With God's will and purposes. It's not about perfection. No, kay wa man perfect, pero sanctifier. Mo na sanctification to holiness, but about the sincere desire to walk in God's ways. Ang pagkamatarong nagsubay ka sa pamaagi sa Ginoo. Atong palakpakan si Christ. Mo na number 1. So dapat nagitay guide. Mo na yung gibasa nato kanina nga opening verse, but seek first the kingdom of God. Ang problema kay diya rataman. Nangita lagi ko sa Ginoo pero wala nang gi-underline sa ubos. Wa man gi-apply. Kulang man. Ang gusto sa Ginoo na ay pagkamatarong. Kaya kung i-apply ang pagkamatarong, kung sa'y resulta, blessing, gaatang sa gawas, muatang na sa imuha, mu-overtake na sa imuha, put God first. Pagmata, unahan din ang Ginoo. Pagmata, unahan din ang Ginoo. Lord, ubanin ko karon sa akong trabaho. Ubanin ko sa akong negosyo. Di na ko ni kaya, Lord. Tingala ka, nanay magkustubig yata. Tingala ka, nanay halin. Napay manawag, nagsino ko sa imuha. Ba't sino ni pag-unawan ni pa si Lord? Kasi ipauna, kingdom. Kay taga-kingdom, ang buta. Unahon din ang gingharian. Muna, ang imo si Christ, go make disciple. It's about the kingdom. Tunduin nga na gingharian, giandam si Lord. Muna, atong gibuhat, gitundo na to. Kaya para itong mga anak, mauban po sa gingharian. Atong kinahan, makauban po sa gingharian. That is the reason nga si Lord naghatag og latest command, go make disciple. Dili nga go pagbuhat og daghang reliyon. Mo may reliyon makaluwas. Saint man, unaha si Lord. Meaning relationship to God. Palakpakan si Christ. No? Now, number 2, pursuing righteousness. Kani. Nindit kayo ni. Isod po kayo natay pagtuo pero walay buhat. As followers of Christ, we are called to actively pursue righteousness. Kung na-active ka magbuhat yung matarong, dili nga, agoy, ibalik na magkudili sa kagitnot, na kagawas na magbinuta ko. Sige lang, training in righteousness man. Ang purpose sa Bible, i-train ka para maalayan. Dili mo muna mo, perfect ka na yun. Pero imong desire, Lord, kasi ito, di ko Lord ha, huwag yung tuyo, Lord, pasay ko, huwag yung Lord, nadala ko sa kalibutan. Pero si Lord, agapit lang. Gugma nga walay undang. Bisag unsa pa na kadapoy mo sala, pag bumalik ka, luhod ka sa katubangan, delete na tanan. Erase na tanan.
Pero mubalik na po ka, kapalo ka nga mamunga ang sala. What happened? Muna bantayan, muhinog ba? May nalang mahinul-sulod. Hangtod nga nahimo ng worthy. So, this person involves a deliberate choice to prioritize God's kingdom above all else. Muna, tingala ka, bulikay na ka. Bro, one shot. Bro, sorry kay bro. Nga naman, mo na yung purpose. Para yun sa gingharian ni akong lawas. Dili sa gingharian sa kalibutan. Paguli sa rasay. Ayaw. I-priority yun ang Ginoo. Ikaw ang makaluwas sa imong kagalingon. Naalay mo advice. Bro, wrong way ka. Dili ka bro. Pasalamati na sila. Pasalamati ng tanan nga naay heart of love sa iyang isikataw. Character of Jesus Christ. Di ba? It means seeking His guidance in every aspect of our lives, our thoughts, words, and action dapat para sa Ginoo. Mag-glorify ang Ginoo sa atong gibuhat. Kay lain kayo magkinabuhi nga ingong kasilingan na kana, mao man na maligya man na naawat na. Lain kayo. So dapat when we make righteousness our priority, we experience the fulfillment of God's promises in our lives. Di gyud ka magmahay. Ginansyado gyud ka pag magtinalong ka sa kalibutan. Na-fulfill na to. Kay si Christ mubalik aron pag-fulfill sa mga panagna na naa sa Biblia. Muna naisikan kami para balikan ni Christ na ikumpleto ang panagna. Matthew 5:17-18, dili pagakuaan ng Biblia, dili pagadungagan, kay mubalik si Christ aron pag-fulfill sa basahon ni Moises. Muna na ay panagna. Upi kita, andam kita, kaya sa ulahin pagmahay. Diba? Ready yun ka nunay. Diba? Nakapalo rin natin matagnaan. Kasi mag-rapture. Ato what yung mabiyaan. Tuha? Palakpakan si Christ. No? Hindi kayo. So, whoever pursues righteousness and love finds life, prosperity and honor. Grabe kayo. Gusto ka manipayon? Gusto ka prosperous in life? Pangitaa ang pagkamatarong. Pangitaa yun. Mauna, usahay, mulikay na kita. Isang sakit, pero utong na lang kita. Kaya di yun naman kita sa kaya. Now, number 3. The eternal impact. Kanina. Diri na gini, lahutay na gini, dot na gini. The significance of righteousness extends far beyond our earthly existence. Grabe no? Diri na magsumpaki ba ang kalibutan nun o ang langit nun. Our choices and action today have eternal consequences. Grabe ini. Kung gini ka ng atubang na yun ba? When we live righteously, we store up treasures in heaven. Mauni ang purpose nga nung di ka mo apil og away, di ka mo apil og bububog, nga nung di ko mo apil anang na mga illegal, kay ang imong gitigom treasure paingon sa langit. Nawala yung manghilabot niya na imo man na. Bisa ka ng paghatag og tubig nga bugnaw nga naigiuhaw, puwins na sa gingarian sa langit. Kita katong video ang gisend ba, no? Oy, Lord, nga mo mapukasunod sa langit. Tatanaw na ito yung gibuhat, be. Sus, na yung nagpagalimos dito ba? Nga, nangayong tabang, umitagay. Si Jesus, man na ito, nagpataw-taw lang. Mansino ni mo, Lord, katuro na hinungdan. Naapa, lain, nangayong. Apang kaon, huwag yun mo tagay, igutom kayo. Si Jesus, may gabon, sulayan lang. Mauna, so dapat, put your treasure in heaven. Live righteously. Now, our commitment to righteousness not only shapes our eternal destiny, but also impact the lives of those around us. Ikaw ang nahimong modelo sa kalibutan. No, dito kayo ni sila ba? O di ba, naapi kayo ba? Isayaw yun. Naman sa Bible. Ano gagamit yung drums? Naman sa Bible. Ano na may gitara? Naman sa Bible. So, basahan ng Salmo 150, naatan ng diha. Nga na sila magdahi. Silang Moises o si Miriam sa una.
No, kay nga naman eternal destiny man ang giplanuhan. Muna nga kita ang mahimong kahayag, mahimong asin sa kalibutan, no? Impact the lives of those around us na ay nakapalibot nato, mahimot ang kahayag nato sa ila. Padayon jud pagbuhat og matarong. No? Kay uban dili na daw magbuhat og matarong kay di daw makaluwas. I-discourage na noon nila magbuhat og matarong kay di daw makaluwas. Linuwas na magbuta ni Jesus, wala padayon na ta pagbuhat og matarong. Palakpakan si Christ. Wala ang tinuod. So now, we ka family, you are belongs to the right path. Naagita rin, ano man o? Ephesians 2:10, workmanship in Christ. Si Kristo nagbuhat nato, dili kita, dili lain tawo. Kay hayag kayo mag-ingon diha, for we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, righteousness, which God prepared beforehand that we should walk in them. Kabantay ka sa social media, kaaway, kaya ang iglesia daw ang gibuhat nga kung si Ginoo, hindi na ang kay lalisan na, kay Jesus manyapon tatanan. Magtungod lang sa maragi, ano ba maragi, twist ka may ba? Ayaw, dapat tanan maluwas, makatoliko, ma-iglesia, mag-born again, sabadista kay Jesus, raman gyapon atong padulungan. Dapat magtinabangay ta nga sila na matik na sa Ginoo. Dili nga ato na mga discourage, pagluya, naganahan ka, nga may mga nagdagating sa gawan, di mo nang mga watay. Kain kayo, so dapat magka-unite. Diba? May patuloy sa kapari dito sa kuan nga, inahanglan gyud balik kita. Okay? Magka-unite. Now, we are brothers and sisters in the Lord. Magsinabtanay kita. No? Pariya, magutagikan, nasa talagikan, the same ta. Walay taas, walay ubos, equal ta. No? So, humble lang kita kanunay. Number 4. Sige nga sa number 4. Challenges and encouragement. No? Living righteously is not always easy. Di yung lalim. Di lalim, magkinabuhing matarong. Kaya ikaw ray bantayan nga masayo. Lisod gani maluwas ang mga matarong kung sa pagkahatong wala nagtinarong. Muna na ay challenge. Living righteously is not always easy. We face temptation. Daghan kay nga dagma. Ultimo si Samson, si David, babae ray hinungdan. Kaya nga naman na ay tentasyon. Pero stand lang kita, padayon lang kita sa mga trials, sa mga opposition in our journey. Nabalag ako ka, abot diha, pero lahutay na yun mo, abot talaga na. Muna nga, atong dawaton, doon na yung mga trials sa kinabuhi. Nausahay, mo feel na to, ikapoy naman ko, Lord. Sige lang, normal na, katawanan man ta. Diba? Pero makabasa ka sa pulo sa Ginoo, charge na po ka. Muna nga, dawaton na to, nga na ay mga trials. Sa gingon ni Lord, in all circumstances, give thanks to the Lord. It is the will of God. Palagpakan si Christ. No? God's Spirit empower us to overcome every obstacle. Grabe, no? Salamat kinaay Holy Spirit sa Ginoo. Let us take heart in knowing that our labor in righteousness is never in vain. Di ka magmahal. Naagid na'y supli ang imong gibuhat nga matarong. Naagid na'y madawat nga reward pag-abot sa panahon. Mao na tarumon nga gid nato atong pagkinabuhi. Kay di ka magmahal. Even in the face of adversity, let us stand firm in our commitment to God's truth. Naagid na sa truth nga nag-stand. Who is Jesus Christ? Jesus is the truth. Jesus is the way, and Jesus is the life. So, naagid na fit in, nakakunik kita sa atong Ginoo.
Muna si Christ nagpakamatay kay walay perfecto. Wala gyoy ang ayan. Muna pasalamat ta kay si Christ iya tangdi pagawas. Giredeem ta. Muna nga we are created in Christ Jesus. Walay perfecto nga tao makasala kay nagbuhat og daotan. Now, repent and obey the Lord. Para makabalik ka sa Ginoo, ang blessing nga nawala ihatag og balik. Mao na ni, no? This is the time. Usa giingon diri. Then if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, I will hear from heaven and I will forgive their sins and restores their land. Sila, painom lang. No, kay moabot na yun ang panahon na ang Diyos mo-restore na sa nangawala. Duha? So, mo na purpose nga mubalik kita mag-repent o mo-obey sa Ginoo. Okay? So, saan may buhaton kung mag-obey na ta, mo na ni, blessed are those who are persecuted because of righteousness, for there is kingdom of heaven. So, nakunig sa atong kasabot nga naatay padulungan. Humble lang yun. No, kaya ako rin pumunta na ho. Katong sa live sa Facebook pa. Kung sa man yung simbahan, Bible, ay may pa mag-inom ka. Naka-review ko din yung best friend. Yung response, God loves your sister. Dugay nakakitawag sa Diyos. Love ka ayo kaniya. Ano naman siya mapasaylo ni mo unsa ko nakatakuin mo sana. So at least na-comfort na to ang usa ka babae nga wa pa kabaluon sa kinabuhi Kristohanon. Now, so kung naanak sa Ginoo, nagdanag na si Kristo, dapat si Kristo ang mag-glorify, ang Ginoo ang mahimaya. So mao ni atong ginabuhat wika family. Paglihog ug dungan tagbasa. Ready, go. Let your light so shine before men, that they may see your good works and give glory to your Father who is in heaven. Wow. So good works magtinarong kita. Kisay mahimaya, God the Father. Kisay naglingkod sa trono, God the Father. Si Jesus naa sa tuo nga side. Mao na siya. Now, the righteous will live by faith. Di pwede nga ang matarong nagpuyo sa lautan. Dapat magpuyog yun sa pagtuo. Nga naman, ang number 5, rewarding. The reward of righteousness, na ay reward gianda ang Ginoo sa mga tao nga nagbuhat og matarong. Finally, the reward of righteousness surpasses anything this world can offer. As we stand before the throne of God, we will hear the words. Una nga katong mga naminaw sa pulong sa Dios, mao to ang akong mga kardiro. Hear my voice, akong mga kardiro. Hindi mo po pwede, musagol ka dito nga mga naminaw na, pero musagol ka, matingala si Christ, kisa man yung nasagol diri. Huwag man naminaw sa akong kuman. Iuko nga ito sa lip, dito naman o sa right. Iuko sa right, dito sa lip. Huwag ginigatuman na. Diri, pag-abot sa time, makadawat ang reward sa mga nag-obey kang Jesus Christ. Di ba, pabulito na ito ang Salmo 23? The Lord is my shepherd, I shall not want. Kaya Ginoo ang atong magbalantay, kita ang garnero. Pagsakit ka ng garnero, atong niya sa Ginoo, ay yun ang tambalan. So pag-abot sa panahon, morning reward nga isulti ni Christ ito. Well done, good and faithful servant. Our faithfulness in living righteously will be richly rewarded in eternity. Na agyo kay madawat siya, kaapi kayo, paipol na gina. Ang magbuhat o matarong paingon sa eternal life. Kinsa man ang eternal life? Jesus Christ man. Where will be dwell in the presence of God forevermore. Na ay forever.
kang Jesus. Palakpakan si Christ. Sabi ba? Hinduda kay Lord, oy, salamat kay Ginoo. Di gyud makawang na gyud madawa ang magtinalo. Okay, so muna ni. Dapat ang workmanship in Christ's character ato i-apply ang Romans 8:28. Dili lang isa, dapat tinabangay ta. Working together, di ba? So, doon nga nagbasa na, kay nindot kinang nga verse. Ready, go! And we know that all things work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. See? Tananta pinili, tananta gitawag, let us working together. For good. Dili nga working together para magtimpla. Ato na ibaligya sa sisasi. Natay, sundon na niya. Dapat mabaligya tag kape. Mas maayo pa. Working together. Pinutusay ta, pagmahalin, bibo. Nanatay pang ditson sa December. Tinabangay man ta, di ba? Working together. Palakpakan si Christ, P! Grabe ang purpose ni Christ, tinawag nyo, to those who are the called according to His purpose. Wala, si Christ ang nagtawag, si Christ ang nagpili. Lahutay yun. Para may eternal life ang atong biyahe, atong lakaw sa kalibutan, mula tinabangay ta na daghang dalag madala sa tubangan sa Ginoo. Okay? Aliman ko, pasalamat daw ninyang people na nasiran sa pulong sa Ginoo. Sa ingon diha, thank you imo kong gisiran sa kaluwasan ug sa Biblia. Karon dili na ko palahubog og drug addict na ati ko mubasa sa Biblia na ug namudayeg sa Dios. Grabe ang pasalamat. Tungod kay gisiran sa pulong sa Ginoo, dapat ing-ana na ay resulta. Pasalamatan ka sa imong manghod, lipay na kay na. Salamatan ka sa imong ginikanan nga nabag-o ka, lipay kay ginikanan. Sabot na sa taas, magdayig ang mga anghel pag may isa ka kalang bubalik sa Ginoo. Muna ayaw nagbalik sa kalibutan. Diri na tapaingon sa ginharian. Now, so kung naala ka sa Ginoo, kanina atong i-apply, dili na ta magpagahi sa atong kasing-kasing, kay ang espiritu na may maghari ka nato, dili naman ang atong daotang espiritu. Good spirit naman. Mao ni ang bunga sa espiritu sa mga tao na nagkinabuhi na nga iya ni Kristo. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Pailog yun. Kaning mga butang nga wa gyud ka. Gusto gini sa Ginoo na ipahari sa tao. Gamay na na. Pero kung magpagahi sa ulo, asa patulong? And this shall go away into everlasting punishment. Naamag sa Bible. Pero usa may makuha sa nagpadayon og matarong. But the righteous into life eternal. Palakpakan si Christ. Wow! Pagkalindot, Lord. Pero kung magpadayon, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. Asa makaingon? Through Jesus Christ, our Lord. Muna, buhat kita matarong, ha? Kay muna ilanan ng mga liluwas na ni Kristo. So, sa may padulungan ang nagbuhat ng matarong, ang Bible na pamatukod sa Romans 6:22, atong ginang gipadayag itong niagi paging Domingo, na ang pagbuhat ng matarong paingon sa pagka-sanctification o paingon sa kinabuhing dayon. Muna, lahutay pagbuhat o matarong. Kamay na lang. So, sa closing na. No? So, ito lang yung shortcut. Let us commit a praise to living righteously unto eternity. We will seek first the kingdom of God and His righteousness. So, muna na ang pinaka-conclusion good. Knowing that everything else will fall into place, let us walk in the footsteps of our Lord Jesus Christ. We are
followers of Christ. No, nga na-transform para mahimo na kang testimony sa kalibutan. So, Jesus Christ, who is Jesus Christ? Basa, ready, go! You know that the Son of God has come and has given us an understanding that we may know Him who is true, and we are in Him who is true, in His Son, Jesus Christ. This is the true God and eternal life. Oh, palakpakan si Christ. Tinuod nga Ginoo si Jesus Christ. 1 John 5:20. Dili pa kako ng Bible. Giklaro gyud nga si Christ duha ang kinaiyahan. Holy man, holy God. Tao po siya, Ginoo po siya. Sabtan, wala nga no comment ta. Parihar at Ginoo, Jesus Christ. Amen? So dapat kita nga na mga pamilya, na mga anak, na ipapagmama, ang Ginoo sa Joshua dapat kitang tanan, dili isara. O, di ba? But as for me and my house, we will serve the Lord. O, napadayon ta. Di ba? Mabot ang panahon na natay anak. O, di, pamilya na. So, as for me and my house, we will serve the Lord. Mao po na ang pagtuo. And this believe on the Lord Jesus Christ, thou shall be saved and thy house. Kisay mo tuo kang Jesus Christ, apil ang imong pamilya luwas. Mao na bay ang bersikulo, Acts 16:31. Wala, believe yun kay Jesus Christ. Wala, kinahanglan yun magpabaptize para ma-renew ang tanan. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away, behold, the new has come. Wala, bago na ta. Labi na. Maglakaw ka sa kalibutan, wala ato garaang kinabuhi. Bago na tang binuhat. Pag hindi tayo mag-rapture, uban ta. Diba? So, ready na, wala kahadlukan. Di kahadluk mamatay, di kahadluk maunsa. E ano man, ready naman itong kinabuhi. So, biyain na. Babay na. So, sa gibuhat ni Christ. Sa gibuhat ni Christ. Mao po na itong gibuhat. So, sakto itong sunod na Ginoo. So, pwede ta diha mag-rebaptize para mapagpo na gid ang tanan. Malubong na ng tanan o babay ng tanan. So, the old has done and the new has come. Muna ni, asa padulong? Ang nagbago na, nagtinarong na, eternal security in Christ. Palakpakan si Christ. Diba? Pagkalami kayo, oy, tanawa o, lupa nyo itong igsoon. Lupa na itong igsoon. Kaya nga naman, paingon na sa asa paingon? Paradise. John 14:2. Bubalik si Kristo aron pagkuha sa mga tao nga nangalagad sa iyaha. Buhi ka man o patay uban ka ni Kristo sa iyang gingharian. Kung asa sa likayab dito po siya mubalik. Bantay-bantay nga namiingon ka tapaw sa Cebu, di na mao. Piki na. Asa likayab kay ano man muapri ang langit nga ang mga anghel ko tindaghana tagbo na sa Ginoo. O musulod na ta diri sa iyang balay. Atong bakbakan si Christ. Woo! Ang kalindot. Wika pamili gatapo ko. Lord, mao ni among gitawag nga hope future nga magsulod sa kingharian. Mao ni ingon ni Christ, "Well done, my good and faithful servant." Yehe! Pagkalami, no? Tanawa, o sige kung diya, Matthew 25:23. His master replied, "Well done, good and faithful servant. You have been faithful with a few things. I will put on you in charge of many things. Come before your master's happiness." Grabe, mag-celebrate yun ang Ginoo sa mga tao nga gi-reward dan. Righteous gid ang kinahanglan. So, diya tataman o manindog kang tanan. Okay, let us pray. Atong gataon ng isa kalawiton.
Let us pray, no? God the Father, salamat sa iyong kaayo through your Son Jesus Christ, our Lord and Savior, with the help of your Holy Spirit, nga ikaw Ginoo, nga naghatag ka mo og kahibalo kaalam, nga masabta mo kung saan pagkinabuhi sa kalibutan, na uyon sa imong kabubuton. Salamat sa mga pulong nga among nadawat Ginoo, meaning Lord, imo kaming gipangga. Imo kaming gibatlong Lord, isip nga imong mga anak. Nga ay correcting, na ay rebuking, na ay training in righteousness, o salamat sa pagtudlo sa imong pulong kanamo karon Lord. Walay perfecto, apan, tungkol sa imong kabugbugma, na mahimo na kaming anayan. Mahimo na kaming sumusunod sa imong Ginoo. O dili na kami magkinabuhi nga naa sa kalibutan, nga wala gyoy ka padulungan. Apan kini karon Lord, nga magkinabuhi namin sa kahayag, uban ang imong presensya, nga ikaw ang Ginoo ang kauban sa matag adlaw sa among paglakaw sa kalibutan. Lord, pasaylo kami sa mga sala nga nahimo, sa unahuna, sa lantaw, sa buhat, sa aksyon, sa pagkinabuhi, pasaylo kami Ginoo, ug karon Ginoong Dios nga ikaw ang kaniadto nga Ginoo, karon ang umaabot, and I pray Lord God nga ikaw din maga-hikap sa matag usa sa ilang kasing-kasing, sa ilang unahuna Lord, nga gikapoy na sila Ginoo, nga isang-at na Ginoo ang yugo, nga amo nang isurrender ang tanan nga among gikapuyan Lord. Di na mo kaya kung wala ikaw sa among kinabuhi. Kusa Lord, i-remove ang tanang anxieties, kahadlo, kabalaga, problema, nga among i-stand ang among pagtudya kanimo Ginoo, nga ikaw gid ang Diyos nga manluluwas, Diyos nga provider sa tanan, Diyos nga mutabang sa kasing-kasing nga nagluya, kasing-kasing nga naa sa problema. Ginoo, balik kami sa tanan na mong pagabuhaton. Lord, ikapa ang mga kasing-kasing una-una na i-remove ang tanang balatian, i-remove ang buhat ni Satanas, i-remove ang mga hypnotizing spirit, Lord. Na kami magkinabuhi, Lord, nga gikan sa imong plano, gikan sa imong will, Lord God. Kaya nag-ingon ang imong Jeremiah 29:11, nga nag-declare niyo ka, Lord, for I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you, not to harm you, plans to give you hope and a future. Thank you rin tanan, God the Father. Usa lamang kabutang nga mong gipangayo ang Salmo 27:4 nga nag-ingon, one thing I ask in the Lord, nga makasulod kami sa imong gingharian. Salamat rin tanan. Ang tanan mag-ingon, Amen. Oh, Amen. Hallelujah.